no? Sabi ni, ano kaya ibig sabihin nito? Chicken pox. Oh, chicken pox ba yan? Bakit mali naman yung spell? Burit nimo. Epal ka. Bobo. Alo, nagagalit sa inyo yung mga DDS, oh. Nandiyan yung mga DDS ni Digong. Ang aga-aga pinapunta kayo ni Digong. Ano? Inutusan agad kayo ni Digong, ha? O eto mga kababayan, dumako po tayo sa pangatlo nating topic. Ito po. Japan at Ayan, nagsama-sama na naman po ang malalaking bansa, mga bossing. Yung mga DDS, sinasabi nila, no? Sabi ng tatay nila, weak na leader yang si Pangulong Bongbong Marcos eh. Oh, election pa lang po. Ganun na ang mga banat nitong mga DDS. Kasi ginaya kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, naalala ko po mga bossing, yung sinabi ni dating Senador Trillanes. Yang si Duterte, kung ano ang ginagawa nila, ayun siya. Ibinibintang sa iba yung mga ginagawa niya. Sabi ko, sinabihan ng dating Pangulo, si PBBM na weak leader. Tapos, mamukat-mukat mo, yung tungkol sa West Philippines Sea, anak ng tokwa, wala naman palang ginawa. Status quo ang kanyang inirest back. Ano ibig sabihin nun? Wala. Kung ano lang yung pinag-usapan dati, yun na yun. Kung matapang ang dating Pangulong Duterte at hindi siya weak, ipinaglaban niya po yun. Yung pa lang doon sa BRP, Sierra Madre, mga bossing, 'di ba yung sa BRP, Sierra Madre pa lang ho, mga kababayan. Bawal i-repair o dapat kinontra niya na yun sa panahon pa lang niya. Hindi sana aabot sa punto na talagang wala na. Hindi na kayang i-repair. Doon pa lang hindi na niya pinaglaban. So ngayon, ito po yung sinasabi nila mga kababayan na weak leader, na weak president po mga bossing. Pakinggan po natin. Magsasagawa ang Pilipinas at 5 pang bansa ng exercise sama-sama sa Hilagang Luzon. Kasama sa isasagawang joint exercise ang Estados Unidos, Australia, Japan at Canada habang magpapadala naman ng observer ang United Kingdom. Ayun mga kababayan. Kung takot po ang ating presidente, weak ang ating presidente ngayon, mga bossing, hindi po niya gagawin ito. Sasabihin niya, naku, baka lalong lumala lang ang gulo. Baka lalong mabad trip lang lahat sa atin ng China. Yun po ang sasabihin ng ating president. Hindi niya gagawin yan, yung joint exploration na yan. Malalaking bansa kasama ang UK, US, UK, Japan o Australia, etc. Napansin niyo po mga kababayan, sa dating Pangulong Duterte, walang masyadong ingay, walang masyadong gulo. Di ba, Tarantaro? Walang masyadong ingay, walang masyadong gulo. Bakit? Sumusunod lang naman tayo kung ano yung sabihin ng China. Pag sinabi, Duterte, bobombahin ko ang Pilipinas kapag ka pumalag ka. Wala. Hindi papalag. Tahimik lang. Hektami. Tahimik lang po, mga kababayan. Ngayon, nagkaroon ho tayo, mga bossing, ng presidenteng pumapalag. Nagkaroon ho tayo ng presidente na ipinapagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino at ang karapatan ng bansa natin. Di ho ba? Tuloy ho natin ito mga bossing. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang ugnayan ng mga hukbong dagat ng mga kalahok na bansa. Ilan sa mga aktibidad ang pagpapadala ng supply sa mga barko sa oras ng operasyon o kalamidad. Magkakaroon din ng sabayang paglalayag sa mga karagatan sa Hilagang Luzon. Babala na naman ang China dyan. Sasabihin, naku, ayan, tingnan nyo. Nagpapasikat na naman sila. Inuumpisahan na naman nilang galitin kami. Inuudyo ka na naman kaming makipagyera sa kanila. Pero mga kababayan, ang totoo sila yung laging nangunguna sa mga ganyan. Tinapatan lang po sila ng ating bansa. Tinapatan lang po sila nung mga kakampi nating bansa. Di ba? Tapos nung tinapatan, urong sila. Ano sabi po nila mga kababayan? Willing naman kami makipag-usap sa inyo. Baka pwedeng pag-usapan natin ito. Bigla silang gumanon. Pero kung yung dating Pangulo mga bossing, naku, magpapasindak yun. Sabi, gusto mo?
i-missile namin kayo dyan. Wala na ang Pangulo. Hindi na sasagot ang dating Pangulo. Diba? Gusto nyo, itomahawk namin kayo dyan. Oh. Wala na, quiet na. Takot eh. Sabi ni Archie Beroya, si ex-president, wala tayong marinig na speech niya about economic and foreign policy ng Philippines noon. Puro war on drugs at pagmumura, nabudol tayo. Pati nga po ang ating vice-presidente hanggang ngayon po. Hanggang ngayon po, mga kababayan, wala. Tahimik po dito sa usaping West Philippine Sea. Pero yung mga pagbati po sa China, may masasabi siya doon. Meron siyang may maibubuka ang kanyang bibig doon sa mga pag-greetings sa China. Pero pagdating na po sa ipinagtatanggol natin na West Philippine Sea, mga kababayan, no talkies. Bahala kayo dyan. Bagamat tumutol ang China sa hakbang na ito, ipinagpatuloy ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa ang military drill na nakikitang makakatulong sa pagpapadala ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayan. Bakit sila pipigil? Wala naman tayo doon sa loob ng kanilang lugar. Hindi naman po tayo pumasok ng China. Bakit nila pangungunahan tayo? Di ba mga kababayan? Sabi ni Roque, naalala ko si Roque dyan Naalala ko si Roque, sabi niya, noon po, no? Nung kami ang nagpapadala at nagre-repair ng BRP Sierra Madre, hindi namin inilalantad. Eto kasing gobyerno ni PBBM, inilalantad. Nilalantad yung mga pang-repair daw po. Di ba sabi ko, di ba dapat ganun? Kasi alam natin na may karapatan tayong i-repair yung BRP Sierra Madre. Yung kanila, yung estilo nila, estilong urong ang yagbols. Estilong pataguho, mga kababayan. Biruin mo, ikaw ang may karapatan. At karapatan mo na i-repair yung barko na yon, yung BRP Sierra Madre. Tapos, itatago mo yung mga pang-repair mo. Di duwag ka. Munting Tinig TV, shoutout po sa inyo, sir. Tuloy. Yunging Show. Wala din. Anyway, mga bossing, nasaan na tayo? Dumako tayo dito. Alam niyo naman po, mga kababayan, na wala na po si Secretary nag-resign na po si Secretary Ben-Hur Abalos ng DILG. So ngayon po, yung bagong secretary magagalit na naman. Etong mga DDS, no? Ayaw na ayaw nila to Sasabihin na naman po ng mga DDS na, kayo-kayo na lang, pamilya nyo na lang ang mamumuno dyan. Pero wag ka, anak ng tipaklong. Meron Duterte sa Kongreso, may Duterteng vice-presidente, meron tatakbo ng senador, lahat na po yata, mga kababayan. Gusto nila sila po yung ganun. No? Gusto nila po sila yung ganun. Ako, mga kababayan, wala akong problema dun sa dinastiya. Wala akong problema kasi naiisip ko, paano naman kung talagang yung buong pamilya o yung bawat miyembro ng pamilya na nasa gobyerno talagang gusto nila, joint force talagang tumulong sa bansa natin. Joint force talagang gusto nilang mapaangat ang bansa natin. Wala ho akong problema dyan. Si Robin Padilla may problema, mga kababayan. Bakit ho? Si Robin Padilla yung nagpapasa ng bill Anti-political dynasty daw po, mga kababayan. Yun ang gustong mangyari ni Binoy. Pero si Binoy, mga kababayan, lintek, okay sa kanya. Yung mga Duterte tumakbo sabay-sabay sa Senado. Di gonggong